Demon Slayer, isang kwento ng labanan, pag-ibig, at walang kapantay, na aksyon. Ang Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, ay isang shonen anime, na pinagsasama ang world-class animation, emosyonal na kwento, at makapangyarihang tema ng pamilya, pag-ibig, at sakripisyo. Sa likod ng bawat laban ay isang aral, at sa likod ng bawat espada, ay isang pusong handang magmahal. Mula nang magsimulang ipalabas nitong tagsibol, ang Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, ay tila tahimik lang na umusad sa radar ng komunidad ng anime, hanggat maaari nga, pwedeng maging under the radar, ang isang adaptasyon ng Shonen Jump. Oo, mas sumikat ito kaysa sa karamihan ng mga palabas, at madalas purihin, dahil sa napakagandang kalidad ng produksyon, at kakaibang estilo nito, ngunit hindi ito na hype, sa parehong antas ng The Promised Neverland, Attack on Titan, o Dr. Stone. Nagbago yun ng malaki noong nakaraang linggo, nang ang mga reaksyon ng mga fans, sa laban sa dulo ng laban sa episode 11, ay nagtulak sa serye na mag-trending sa Twitter, at manguna sa rank anime. At may dahilan kung bakit, ang laban na iyon ay isang pambihirang halimbawa ng perpektong execution, at nagsilbing rurok ng isang napakagandang story arc. Isa ito sa mga bihirang sandali sa anime, na hindi lang nagpapataas ng hype para sa susunod na mangyayari, kundi tumutulong ding mas maunawaan, at ma-appreciate ang buong direksyon ng serye. Bago natin talakayin ang mas detalyado, at puno ng spoilers na aspeto ng laban na iyon, mahalagang tingnan muna, kung ano nga ba ang dahilan, kung bakit napakaganda ng Demon Slayer bilang isang buong palabas. Bilang isang produksyon ng Ufotable, inaasahan na agad ang napakagandang CGI backgrounds nito, at hindi ito nabigo. Ang tradisyonal na animation ay perpektong hinahalo sa CGI, at kahit ang mga CG character models, ay mukhang kasing ganda ng hand-drawn animation. Isa ito sa mga pinaka-technical at artistikong kahangahangang digital anime, na napanood ko. Sa aksyon, tulad ng maraming shonen anime, puno ito ng flashy effects. Ngunit hindi dahil sa sobrang lakas, o mahika ng mga karakter. Ang mga Demon Slayer, ay halos karaniwang mga swordsman lamang. Ang mga elemental effects, tulad ng tubig at kidlat, ay visual metaphor lamang para ipakita ang estilo, at galaw ng kanilang espada. Dumadaloy ang espada ni Tanjiro na parang tubig, samantalang ang kay Zenitsu, ay kasing bilis ng kidlat. Sa bawat laban, parang pinipintahan nila ang battlefield ng kanilang mga elemento, na hindi lang maganda sa mata, kundi tumutulong din sa manunood, na agad maunawaan ang pagkakaiba ng kanilang fighting styles, nang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng visual brilliance nito, ang tunay na lakas ng Demon Slayer, ay nasa mga karakter at sa tematikong kwento nito. Sa una, maaaring magmukha itong isang simpleng bro show, na puro santukan lang. Ngunit sa pag-usad ng kwento, malinaw na isa itong seryosong palabas, na tumatalakay sa malalalim na paksa, ginagamit lang nito ang aksyon bilang wika. Napaka-epektibo ng pacing ng serye, halos walang sayang na eksena, isang laban kasunod ng isa pa, ngunit bawat laban ay may saysay. Ang unang enkwentro ni Tanjiro kay Tomioka, ay agad nagpapakita ng kanyang pagiging maparaan, at ng matibay niyang ugnayan kay Nezuko. Ang laban sa Temple Demon, ay nagpapatunay din na hindi lang si Tanjiro ang malakas, si Nezuko rin ay may sariling kakayahan. Ang mga sumunod na arcs, ay patuloy na nagpapalawak ng mundo ng Demon Slayer, mula sa Blood Demon Arts, sa istruktura ng Demon Society ni Muzan, hanggang sa pagpapakilala kina Zenitsu, at Inosuke. Alam nyo bang ang Natagumo Mountain Arc, ang pinakamabigat sa lahat, hindi lang sa laban, kundi sa temang tinatalakay nito. Dito, malinaw na ipinapakita ang abuse at takot bilang pundasyon, ng pekeng pamilya, ng mga spider demons. Ang pinuno ng pamilya, ay isang nilalang na hindi marunong magmahal, ngunit desperadong gustong mahalin. Dahil hindi niya kayang ibigay, ang tunay na pag-aaruga, kinukuha niya ito sa pamamagitan ng takot, at manipulasyon. Isang klasikong larawan ng abusive household, na tuwirang kabaligtaran ng pagmamahalan, nina Tanjiro at Nezuko.
Ang banggaan ng takot laban sa pag-ibig, ang sentro ng buong kwento ng Demon Slayer. Sa bawat laban, ipinapakita ni Tanjiro na ang tunay na lakas ay hindi lang nagmumula sa espada, kundi sa malasakit at simpatiya. Ang kabutihang loob niya, ang unti-unting humuhubog, kina Inosuke at Zenitsu, bilang mas mabuting tao. Kahit ang mga kalaban niya, sa kanilang huling sandali, ay nakakaramdam ng kapayapaan, dahil sa kanyang pag-unawa. Sa huli, ang Demon Slayer, ay hindi lang kwento ng pagpatay ng demonyo, isa itong kwento ng pag-asa, pamilya, at kung paano kayang baguhin ng pag-ibig, ang kahit pinakamadilim na mundo. At iyon ang dahilan kung bakit, natapos ang episode 11, hindi na ito basta isang magandang anime lamang, isa na itong modernong klasiko, na talaga namang, sinubaybayan ng lahat ng fans sa buong mundo. Nagustuhan nyo ba ang Demon Slayer? Tara hampasin nyo na ang subscribe, at bell button dyan sa baba, para mapanood nyo uli, ang mga bago ko pang video.